Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, salamat sa mga dagdag na subscriber, no, mga friend. Like nyo ito kung nagustuhan nyo, mag-likes naman kayo. Oo. Ano ito, 3 hours ago, 21,417 views. Whistleblower, isiniwalat ang bagong mga pangalan sa kaso ng missing sabongero. Di ba? Pakinggan natin to. Mamaya nagbigay tayo ng konting reaction din dito sa mga nangyayaring to. Mamaya punta tayo sa impeachment ni itong si Sayad, di ba? Doon, kasi napakalaki, parang nasa mahigit 230 square kilometers ang lawak ng Taal Lake. Wala bang paraan para mas mapaliit yung lugar kung saan uumpisahan yung paghahanap doon sa mga bangkay ng mga missing sabongero, dahil may nababanggit yung ating secretary ng DOJ na may-ari ng fish pond na di umano'y involved dito sa quote-unquote subcontracting nung mga papatayin po na mga sabongero. So, sa lawak po ng Taal Lake, hindi ba kayo makakatulong doon para lumiit yung area na kanilang uumpisahan yung paghahanap doon sa mga bangkay? Don. Sa totoo lang, kaya tulad ng sinabi ko, yung may-ari mismo ng palaisdaan na yan, membro ng PNP. Ngayon, putol kasi, pinipick up kasi nila yan hanggang arena lang. Pero ang may nakakalam dyan, yung may-ari talaga ng palaisdaan, kung saan banda nila inilubog. So wala nang problema. Di ba mga boss? Hindi na sila maggagala dahil sigurado hawak na nila may-ari ng palaisdaan eh. Yun ang magtuturo kung saan nilubog. At saka dito mga boss, no? Hindi naman importanteng makita lahat yung 34 o 100 mga buto. Basta importante, doon sa tinuro ni Don, may na-recover na buto. Di ba? Parang yung ICC rin ni Human kay Digong din. Yung Crimes Against Humanity. Di ba? Pinipilit ni Sara Duterte. Ilan lang pala naman yung pinipresenta nyo. Sabi ninyo, 20,000. So mangyari, Sara Duterte, ipresenta lahat yung 20,000. Hindi ganun. Ganito rin yun. Hindi na kailangan makakita pa lahat. Basta importante, napatunayan ni Don na totoo ang kanyang sinasabi. Kasi siya lang nagsabi na sa Taal Lake may nakita mga bangkay. Di ba mga friend? Tuloy natin kay Don. Maganda ang sinasabi niya. Okay. Isa pang pasabog po nyo, Sir Don, ito yung sa PCSO na chairman, no? Si Felix Reyes. So kung tutuusin, wala namang problema. Kasi, hawak na nila yung may-ari ng palaisdaan. So tukoy na nila kung saan sila sisisid. Hindi na kailangan pang galugarin yung ilang ektaryang lake na yan, ng Taal. Di ba? Kasi may-ari nga ng palaisdaan yung isang pulis Di ba? So talagang malapit na. Kaya lang ang problema rito mga boss. No? Baka pagdating na, mawala na naman to Parang mga kagaya nila Alice Goo. Di ba? Ni Go Wapping. May abogado rin yun. Si Step Out. Si Stephen. Biglang nawala. Di ba? Nakatakbo. Baka ganito rin to para ano yung mga intelligence pan na niya, mga Department of Justice na, dapat ngayon pala, bantayan nyo na to. Kung hindi nyo maaari-aresto. Baka ganun din ang mangyari dito. Baka takas na naman to. Di ba? Noon, di ba tumakas din to. Nadampot sa Amerika. Baka ganyan din mangyayari na naman dito Kaya po. Tuloy. Don. Sa pagkaalam ninyo po, ano ang kanyang involvement? No? Sabi niyo nga, siya yung tigapagkausap para sa mga kaso laban po kay Atong Ang. Siya ang umaareglo, kumbaga. Ano pa yung kanyang partisipasyon dito? At hinahamon pa ho niya kayo na tignan yung mga biyahe niya outside the country. Kasi sabi niyo, sa labas ng Pilipinas, doon niya kinakausap itong mga ibang mga judge. Hindi, katulad ng sinabi ko, siya yung nag-aayos, yung mga judges na mga lumalabas sa ibang bansa. Ngayon, may ipaparinig ako sa kanya. Pag nadawit yung pangalan niya, mag-resign na siya. Mismo ang mastermind nagsabi sa akin yan. Mastermind ng alin po? Yung mastermind ng missing sabongero na si Mr. Atong Ang.
May record. Hinamon ko silang dalawa ni Mr. Atong Ang at saka si Judge Felix Reyes. Oo. Mag-lie detector kami dalawa kasi panagbintangan niya ako na kung kailan issue sa ombudsman, kaya yan, matagal ka na Felix Reyes, matagal ka na sinasabi ni Mr. Atong Ang sa akin na ikaw mismo ang nag-aayos sa mga missing sa Bungero, katulad yung piyansa namin, ikaw lahat ang naglock. Kaka-appoint lang ni PBBM dito sa Felix Reyes na to Kaka-appoint lang. Oh. Mukhang mahina ang ano mo PBBM Mga na-appoint mo mukhang nasa kabilang bakod tuloy. Sa mga judge na yan, para alam mo lang, kung maiparinig ko sa iyo at mapatunayan ko sa iyo na dawit ka sa ano na to, mag-resign ka na, mahiya ka naman, sabihin mo sa na, shut up. Hindi magsalita. Nagkakilala na ba kayo? Oo. Nagkaharap na ho ba kayo ni Felix Reyes po, ni PCSO? Yes, actually, kaibigan niya. Naku. May kwento pa nga kami, may kaming doon sa... Talagang ano to mga friend, sabit na si Atong dito. Yun lang. Kung busat pagong na naman na magiging hearing, pero palagi ko hindi talagang didiinan na to Dinidiinan na ni Boying di ba? Sa ngayon nagsisinisid na ho yung Taal, ba't pa sila kakalat nakahawak na nga nila yung pulis. Hindi alam na nila kung saan ni Pispan doon. Mga Pispan nga ho kasi yan yun yung mga Pispan na yan ikta-iktarya ho ang sukat niyan. Oo. Pulis ho pala merong parang consignero sa Pispan. Hindi naman ho kanila yan Taali ko yan Nagbabayad ho sila siguro sa gobyerno para magkaroon sila ng Pispan dyan. Como pulis, di meron. Ba? Ganun yan. Wala nang lusot yan. Ang ano lang dito mga friend. Ito. Swerte. Ito pa mga friend. Families ng victims na may mga lumalabas po kasi information, binabayaran daw sila para hindi na sila magsalita. Totoo yan. Gusto ni Mr. Atong Ang na ubusin yung pera niya, nabayaran lahat na missing sa Bungero para Ito meron 265,912 views. 22 hours ago. Baka hapon ho ito 265,000 912 views puto. Ito binabayaran ni Atong Ang. Noon pa hong kumakalat yan yung mga nagreklamo, ginagapang may gumagapang at binibigyan sila ng milyon-milyon para umatras na. Balawalain yung pagkawala nung kanilang mga mahal sa buhay, anak, kapatid, asawa, whatsoever. Tuloy natin to kay Totoy. para maligtas siya. Yun May isang grupo niya na nabayaran niya ng 50 million. Yung dalawang pamilya na yan, nabayaran yan. Hindi ko na lang sabihin, pero alam nyo kung sinong... Puta, 50 million, dalawang pamilya. Ewan ko kung dalawang pamilya, di swerte naman. 25 million, di naman siguro. Meron na kumakalat dyan na balitaan na 6 na pamilya ang nabayaran ng 50 million. Parang gano'n dinig ko nun, 6 na pamilya. Kung totoo. Tsaka marami na nga hong balitado na mga pamilya ng mga sabungero na umatras, na nakakuha ho ng milyon-milyon na nagapang nung tagagapang ni Atong Ang. Sinasabi nito si Totoy. Ngayon, sinasabi ng mga naiwan na hindi nagpabayad, na hindi namin ibebenta ang aming prinsipyo o whatsoever dahil ganito ito. Lumalabas hindi ho nakakatawa to. Yun hong nagbenta ng kanilang mga testimonya na hindi na nila tinuloy ang paghahanap o doon sa kanilang mga mahal sa buhay, mukhang naka 2 birds in 1 stone. Nagkapera na, makakamit pa nila ang kanilang
ihahanap na hustisya nang wala ng kapagod-pagod. Meron na ako narinig kanina na isang biktima ha? Yun daw isang kapitbahay yata nila whatsoever. Nakapagpatayo na raw ho ng panibagong bahay, apartment. Maganda na raw ho yung bahay. At meron pang sasakyan. Dahil nga ho, nagpabayad. Ngayon, meron ng sariling sasakyan, meron pang bahay na sarili. Ha? Maganda na yung buhay. Makakakuha pa ng hustisya. Di ba ganon? Tuloy natin. Tao yun na umatras na binayaran niya. Alam ko, 50 million ang binigay niya doon. Sir, siguro balikan ko lang sa ulit po to si ano po ba siya natawag dito? Hindi na kasi siya nakabalik ng submission, di ba? Tinanggap yung first resignation niya. Ngayon po, may knowledge ba kayo kung nakikipag-usap pa siya kay Sir Atong or... Hindi ko alam yan dahil si isang bago lang siya noon, wala na siyang kinalaman sa missing sa Bungero. Ang mali lang niya doon, nanghingi siya ng 1 million para ipagawa daw doon sa kampo niya. So ito po, sir, wala siya kinalaman sa mga missing sa Bungero. Humingi lang siya ng pera. Wala siyang kinalaman dyan. Pero nasa listahan siya ng 15, sir. Si hindi ko alam yan. Basta ako, ang alam ko dyan na wala nga akong inano na kasama siya dyan. Salamat po. Thank you po, sir. Di ba mga friend? Tumanggap na sila ng milyon, pero dalawang pamilya, 50 million, hindi naman siguro gano'ng kalaki. 25 million sa pamilya, hindi. Ang alam ko noon, nabalitaan yun nga, 6 na pamilya. No, pero hindi naman gano'ng kalaki. Sobra naman laki yata. Ha? Sabihin natin, sa 50 million, 6 na pamilya, pwede. Ba? Malaki yun, ha? Pero noon ang balita, tagi 1 milyon lang yata. 1, 2, ganun eh. Sobrang laki naman yan, Totoy. Parang hindi nakapanipaniwala yan. Pero sa dami ng pera ni Atong, pwede, no? Di ba? Pero sabihin natin, 2 milyon man o whatsoever, 2 birds in 1 stone pa rin. May pera na sila, nakakuha pa sila ng hustisya. Di ba? Punta na tayo dito sa impeachment. Ito si Congressman Beatrix Luistro. Public opinion on VP Duterte impeachment will change once trial begins. Meron no itong 12,174 views. 7 hours ago lang ho ito. Sinasabi naman, 44%, di ba? Ang nagsasabi na 54% actually of 59 aware sila sa impeachment trial, pero 44% ang nagsasabi na parang may delaying tactics ang Senate na impeachment court. So ano ba ang saloobin nyo sa mga ganitong mga latest survey ng SWS ho, ma'am? Sa totoo lang, itong mga survey na to, panggulo lang to eh. Wala namang naitutulong to, nakakagulo lang itong survey na to eh. Sa totoo lang, maski yung mga sa election survey, tatanong ka ng 1,000 tao, tapos sabihin mo, eto, 40%, so, puta. Tuloy. Kagaguhan na yung survey, kung ako tatanungin nyo. Parang mind conditioning na nga eh, di ba? Well, Danny, of course, ang ating mga kapwa Pilipino, they are susceptible to different opinions na naririnig nila sa paligid, no? Nagsalita na yung mga deans ng colleges of law. Yes. They are pro-impeachment because of their interpretation of forthwith, no? Nagsalita na rin ang maraming legal experts. And the most important of all, no less than the framers of the 1987 Constitution, nagsalita na rin. Yes, narinig natin. Sabi nila, dapat ituloy na yung trial agad-agad, no? However, we have to consider also that even the senator judges, the would-be senator judges, are giving their opinion. However, it is quite different from what the legal experts are saying, no? Itong mga naririnig na ito ng mga Pilipino from different people, legal experts, academe, the senator judges, and even the prosecutors somehow affect or influence the perception of the Filipino. But nevertheless, Dani, no, sabi ko nga, regardless of the result of the survey, whether mas marami ba ang pabor sa impeachment or mas kukunti ba ang pabor sa impeachment, what we should consider is
there is a constitutional duty for us to proceed to trial, no? At kami po sa prosecution panel, we are very much positive that once we are allowed to present all the evidence supporting ito pong public opinion na to ay magpapago, and this time around Ganun, it will be talaga. an intelligent assessment sapagkat nakita na ang mga ebidensyang ilalatag ng prosecution. Unlike now, ang ating mga opinion and stand is not based on the evidence yet sapagkat wala pa namang nangyayaring trial, no? So, I hope by the time that the Senate convene, the 20th Congress convene, no, particularly the Senate, I hope that they will be maintaining the same position as the prosecution panel, that there's a constitutional duty that we really have to face. Oo. Balik kong, if ever na ito na nga, tatawid na nga sa 20th Congress and you will still be part of the prosecution panel, wala ho bang pagbabago? Kayo pa rin ho ba yung nakatoka na mag-present ng mismo mga articles of impeachment during, di ba yun yung plano? Doon dapat nung June 2 na move sa June 11 na hindi naman natuloy na, di ba? Oo. Yes, we honestly believe that most of us will still be part of the prosecution, no? Considering the result of the 2025 election, 9 out of the original 11 prosecutors won the last election, no? Oh, so, yes. wala naman kaming Mantakin mo yun. Siyam out of the 11, nanalo. Dalawa lang ang natalo, di ba? Doon sa mga prosecutor. Ibig sabihin, hindi hawak ng itong si Duterte ang Kongreso. Oo, hindi kontrolado. Hindi kagaya ng Senado. Indabag yung Senado na malamang sa alamang talagang Korte Suprema aakyat yan dahil hindi sila papayag na magkaroon ng maugpisa niyang trial na yan. Tuloy. naririnig from our fellow members na papalitan, and I understand that around 87% ng mga pumirma sa impeachment won the last election. So, we assume that we will Mantakin mo, 87%. Kaya tuloy-tuloy yung impeachment. Ayon sa kanila, pero sa Senado, iba usapan. be given the same authority to represent the House and the people of the Philippines for the purpose of this impeachment trial, no? Kaya, based on this assumption also, Danny, Yes. tuloy-tuloy po ang paghahanda ng prosecution team, Yes. tuloy-tuloy po ang aming pag-aaral, hoping and praying na matutuloy po itong impeachment trial once the Congress convenes on the 28th Congress. Pero narinig niyo, Congresswoman, di ba? Meron na namang umuugong or talagang galing siguro a statement from Senator Judge Bato de la Rosa na ihahain na naman nila yung motion to dismiss pag-convene ho ng 20th Congress. So all of this, how do you make out of this mga ganito na somehow talaga na namang parang dating sa marami, no? Lalo na kaming mga non-lawyers, pagdidelay na naman ho sa trial. Sana po this time around pakinggan po natin yung mga Oo. most especially the framers of the 1987 Constitution. Sabi ko, we are so blessed sapagkat kasama pa natin dito sa mundo May mga yung mga academe. mismong sumulat Oo, sila Christian ng Monsod, 1987 Constitution. No? Kasi ang pinag-uusapan lagi is ano ba ang sinasabi ng saligang batas, no? As a matter of fact, for me, there is no need to interpret because that is very clear. There is no option to dismiss. Ang sinasabi lang po ng saligang batas is to try and to decide, no? And by decision, it means that there has to be a full Kaso, ayon kay Escudero, hindi rin sinasabi ng batas na bawal mag-dismiss. Yun ang sinasabi niya, di ba? Tuloy. Kaya nga sabi ni Ronald Llamas, hindi dapat to si Escudero, dapat dito, inventor. Nag-iimbento niya sa sarili niyang saligang batas. Tuloy. blown trial, no? Kung let us assume naman na medyo nalalabuan sila doon nagsalita na po yung mismong chairman.
si Yes. Attorney Christian Monsod. At Yes. naririnig din Sila po natin Rene Sarmiento, nagsasalita. di ba? Sila Adolf Si Ascuna. Attorney Rene Sarmiento, Yes, si yes. Retired Justice Adolf Ascuna. Ascuna na mga umupo bilang framers ng 1987 Constitution. So, whether we base it on the letters, Kaya mantakin mo yung binabaliwala ni Chis Escudero, no? Yung forthwith, tinigas niya rin yan dyan. Inupuan niyo dyan, apurahin niyo ako. Hindi kami, hindi pwede yun. Hintay kayo. No, tuloy. or on the intention/spirit of the 1987 Constitution, isa lang po ang sinasabi ng lahat. We have to proceed to trial and there is no option to dismiss the impeachment complaint. Oh, for now kasi, 'di ba, unless there is a TRO, 'di ba, from the Supreme Court, na kinwestiyon nila yung, let's say, jurisdiction ng Senate, 'di ba? Nasabi nila may mga constitutional infirmities. Until no TRO, tingin nyo, yun na nga, sabi rin kanina ni Senator Lacson, narinig ko kanina, hindi naman ako abogado, pero ang talagang dapat manaig dyan, yung to try and decide, which you are saying now. Oh. That is very true, Danny. No, tayo po ay mga halal na public official whose mandate come from the people. At sabi ko nga, there is nothing more than Ang problema, Congressman Luis Tro, attorney, yung mga nasa Senado, karamihan hindi naman yata halal, mga hangal. more supreme than the Philippine Constitution sapagkat ang bumalangkas mismo nito ay ang sambayan ng Pilipino through the 1987 Constitution. Unlike other laws na ang gumawa ay ang Kongreso, ang lower house at ang upper house, iba itong 1987 Constitution. There's a constitutional commission who represents all the Filipino people in drafting, framing, and enacting this 1987 Constitution. As a matter of fact, this was even subjected to a plebiscite. Pinagtibay pa sa pamamagitan ng pagsang-ayon ng sambayan ng Pilipino dito sa ating saligang batas. The mandate, therefore, directly comes from the sovereign people, and I think we have no other option but to follow the mandate of the Constitution. Yeah, kami, Nagkaroon pa lang ba plebisito to, mga boss, at ito taong bayan ang nag-aproba dito, kaya dapat taong bayan din ang marami naman ang panahon na, di ba, mga boss, na itong mga impeachment na to, mga ano to ng Kongreso, Senado, pag gumalaw ho ang taong bayan at hindi sumang-ayon ang taong bayan sa mga ginagawa niya itong mga politiko na to, walang magagawa yan. Senado na yan, Korte Suprema na yan. Diba? Nangyari kay Erap. Ba nanalo si Erap na wag buksan yung Jose Velarde account? Pero nangyari, naglumabas yung mga natalong senador. Then, sa karsada pinag-usapan, si Erap. Di ba? Tapos ito na ngayon yung yun yung nagpasumpa kay Pandak, kay Pandak dito kay Gloria. Ako ang bagong presidente. Tapos, ganun yun eh. Pag taong bayan talaga nagsama-sama, walang mangyayari, Korte Suprema na, wala yan. Iba pag nagsalita, ang tunay na may-ari ng kumpanyang Republika ng Pilipinas, ang mamamayang Pilipino. Ba? Yan ang mga Supreme Court, mga presidente, mga public servant lang ho kayo ng mga Pilipino. Gumawa naman kayo ng matino, di ba? Senado, mga senatong, tuloy. Lahat ho, pati ibang members ho, na lalo na sa mainstream media, talagang, syempre, all of us are looking forward na magkaroon ng impeachment trial kasi once na mawala nga yung opportunity, magkakaroon ng closure dito, marami tuloy agam-agam na mangyari na baka hindi yung accountability na wala na, di ba? At yung sinasabi ni VP Sara sa The Hague, na Galing ni Danny Buenape, no? sabi niya, this is all about political persecution against our family. Alam ko, meron kayong sagot doon di ba? Kasi sabi niyo, masyadong malakas ang mga ebidensya that the people should hear. And sila na mag-decide. Sabi niyo nga, it will be an intelligent thinking after this once the evidence are presented. Tama? Di ba? Yes, about that persecution, no? Kung walang ebidensya, that might be persecution. Pero Okay. Danny, may ebidensya eh. So Yeah. please allow us to prosecute. Hoy, Sara! Sana napapakinggan mo naman to, hindi yung
kung ano ginagawa mo dyan sa dahig. Ayan o. Pwede siya sabi mo persecution kung walang ebidensya. Itamba ka ebidensya, tapos sasabihin mo political persecution. Tanga. Mumurahin ka naman ni Yolo niyan. Tuloy. No? Oo. Kami po sa prosecution panel, Oo. we maintain our position that we have ample and strong evidence supporting each article of the 7 articles of impeachment, no? And we cannot tell yet. The people cannot tell yet. The senator judges cannot tell yet that there is no basis and that it warrants the dismissal unless they see all the evidence, no? Lahat ng opinion ngayon is premature kasi wala pang lumalabas even a single evidence. All right. So I hope that they will consider to allow the prosecution panel to present all the evidence and only after such time that they can honestly say whether may basis ba o wala ang impeachment. Hanggat hindi po naglalatag ng ebidensya ang prosecution, there is no point in saying na walang basehan ang impeachment. How will you say that? Hindi nyo pa nga nakikita yung ebidensya. Yes. Una, Ang kaso nga, Attorney Beatrix Luistro, yung ebidensya na sinasabi ninyo na isang katutak, alam na ng ni Sara Duterte yan, ng mga abogado, no? 16 na mga magagaling na abogado ni Sara Duterte yan, kaya by hook or by crook, haharangin nila yung trial na yan. Oh. Ganun ang mangyayari dyan. Haharangin nung yung 7 gago, yung sabi, Duterte 7. Oh, haharangin nila yan. Magkakaroon na naman ng gaguhan dyan, butuhan dyan, at yun na naman, aakyat na naman sa Korte Suprema yan. Ang Korte Suprema magsasabi kung tuloy o dismiss. Ganun ho mangyayari dyan, mga friend. Wala nang ibang mangyayari dyan kasi hindi talaga papayag itong 16 na, para saan kayo kinuha kayo, binabayaran kayo nitong si Sayad kung patapabayaan ninyong matuloy ang impeachment na yan. Yun lang, yung argumento nyo, i-dismiss dahil mga tinatawag na illegal, kung ano-ano mga pagsasabi nyo na may maling proseso, mga whatsoever, yun titigas ninyo dyan papayagan naman sigurado ni Escudero. Dahil sino ang favor sa dismiss pag dismiss din rereklamo kayo sa Korte Suprema, aakit sa Korte Suprema. Ganun na mangyayari dyan, tingnan nyo. Oo. Sana mali ako, hindi ako abogado, pero doon ang tungo niyan. Kasi nga, pag yan ay nailatag, kagaya na sinasabi ni Atty. Luistro, talagang napakakapal na lang ng pagmumukha mo na ikaw na senator judge ka para i-acquit mo yan pag nakita mo na tihaya lahat, tsaka magkakagulo na taong bayan yan. Ngayon pa lang nga nagkakagulo na kaya lang ito nga sa akin, mga friend, kung malalabas lahat yung ebidensya na yan, yung baho nito si Sayad, si Tumbaliw, lalabas lahat yan, sabi nga ni Atty. Luistro, na napakalakas, strong evidence to sa 7 article of impeachment. Alam yan ni Sayad. Alam niya yan. Kaya talagang itong 16 na senador na to, itong mga 16 na abogado na kinuha niya na milyon-milyon ang halaga ng kanyang ibabayad, talagang aanuhin yan. Katulong pa yung mga senado, ganun ang mangyayari dyan, tingnan nyo. Kasi kung i-acquit, pinabayaan nila na malabas yun, magkaroon ng trial, mga friend. Tapos i-acquit nung mga tulongges. Hindi rin papayag ang taong bayan Hindi naman taong bayan para hindi nila maintindihan na ginagago sila nitong mga hinalal nila ng mga abogado, ng mga senador ng Pilipinas. Hindi pala, senador pala ng mga Duterte yan. Gano'n ang mangyayari dyan? Ako putin. Magkulab na tayo, mga boss. Yan. Oo. Sana mali ako. Pero yan, aakyat sa Korte Suprema yan. Tignan mo.
Hindi papayag yung Senado na matuloy ang trial na yan ng ganun-ganun lang. Oh. Kasi nga, Chis Escudero, kinapalan ko na nga yung mukha ko doon sa Portwit Tuloy ko na yan. Oh, total, ako naman Senate President ulit Pag nagkaroon ng butuhan Oh, akin yata yung 7 gago. Oh, ilan na lang kukunin nila. Oh, kinuwenta na nga, di ba? Oh, yung Cayetano, kanila din, 2 magkapatid daw. Yung Estrada, kanila din, 2 magkapatid din. Oh, 7 na silang loko-loko. Oh, di ilan na lang. Oh, di Oh. Ha? Bilyar, kanila din. Oh, di. Senate President ulit si Escudero. Oh, di ba? Kulang tatanga. Diyos na lang ang bahala sa mga hayop na to. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Aba, huwag ka munang matepok. Tandang durian, tuntae. Kulang pa ang iyong pagdurusa. Ayan, hindi matagal mamatayan. Mama, baka maabot pa 100 taon yan Hirap na hirap pumirma si Satanas sa death certificate niya Takot si Satanas sa kanya Mundo Cheng. Ang masasabi ko lang ngayon lang tayo nagkaroon ng Pangulo ng Pilipinas na napakahina at walang kakayahan ipagtanggol ang kaapihan ng mga mamamayan sa mga mapagsamantalang mga nakaupo sa gobyerno, lalo na ang mga nasa Senado at sa iba pang sangay ng gobyerno. Ayon ako sa iyo. Chris Up, shout out. Gusto na yatang mamatay para hindi na humarap sa trial. Guilty kasi. Diba? Yolanda Reyes, shout out. Totoo. Kaya yung bilin baka fake news. Oh, diba? Arnulfo si Diego, shout out. Kumukuha lang ng simpatya ang mga yan. Totoo, ganun lang, parte. Mamatay na yung tatay niya. Sabi niya, tumatawa pa ng tawa. May ganun no? Mundo Cheng ulit Ang batas sa Pilipinas ay pinaggagalaw ng salapi o pera. Saan mang sangay ng gobyerno? Pag wala kang pera, patay kang bata ka. Totoo yan, mundo. Mundo ulit Si Atong ang pangalawang mamamatay tao kay Digong at sabay lang sila ni Chavit na kumita mula ng tumistigo sila laban kay Erap at doon lang sumikat si Atong sa sugal. Hoy Bongbong, ibalik mo na ang bitay. Dapat lang. Mundo Cheng ulit Huwag niyong kalilimutan si Bato, sabit siya kay Atong sa mga nangyayari sa mga sabongero. Malamang. Wilfredo Contreras, shout out. Tiyak yan kasi lahat ng sugal at sindikato hindi pwedeng hindi makikinabang. Si Digong nyo at Bato, imposibleng hindi sila makinabang. Totoo yan. Bong Tupas Paano? Bye-bye, sayonara. Danilo Proilan Sabi ni Robin, pag nakremate siya, amoy Duterte daw siya. Pag si Digong nakremate, amoy Robin naman. Ganon. Ay, may nakapasok na isang tanga rito. Binura ko agad Huwag na kayong mano dito. Wala mapupulot dito. Puro totoo dito. Walang fake news dito. Mga gunggong palaki. Basta si Duterte, para dito sa Mr. Sa totoo lang, yan. Lahat yung mga Duterte na yan, sindikato nga Sabi ni Trillanes, kitang-kita naman talaga, di ba? Tignan mo yung Bureau of Custom. Pero yung asa na? Asa na yung Wala Sinampang kaso ni Trillanes. Hanggang ngayon, wala Doon kay Pulong at saka kay Manscarpio, wala ang bigat ng kaso na yun, wala Walang balita. Natambakan na naman ito sa bungero. Ewan. Joselito mabait, shout out. Ay, nako. Mundo Cheng, Mr. Bongbong, matatapos yata ang termino na wala kang nagawang maganda sa bayan. Supilin mo naman ang sobrang korupsyon sa gobyerno na ikaw lamang ang makakagawa. Kaya
Kaya mo kaya o panis kang Pangulo? Urong ang bayag mo sa mga Duterte. Makita ang ulo nito si Mundo. James Santos, shout out. Lakas ng loob na sabihing sa trial siya magpapaliwanag tungkol sa kanyang bank account kasi alam niya yung mga minions niya, mga senador, ay gagawin ng lahat na mabasura ang impeachment at hindi na darating sa trial. Oh, tama ka dyan, Jem. Ha? Ang laki siguro ng mga pabuya ng mga buhayang minions ng mga senador. Kaya pati ang constitutional law hindi na sinusunod. Oh, may inventor nga to si ano eh. Mga inventor na sila ngayon eh, di ba? Nelson Nukop, shout out ha. Akala ko pa naman mas matino itong si Migs. Eh maka Duterte rin pala. Maka Duterte rin pala to. Wala. Ay nako. Mundo tiyang ito. Ibang klase ang mga Duterte, parang hirap supilin na parang mga kabuti na walang sawang nagsusulputan sa mga na walang katapusan. Totoo. Nelson ulit oh. Karox, ano na po balita doon sa sundalong babae na nagpakasal di umano kay Sarah? Hindi ko alam eh. Hindi ko nabalitaan yan, Nelson. Mundo Cheng ulit oh. At para lang sa mga baka nakararami na dapat lang ibalik ang parusang bitay at walang pipiliin, bitayin maski isa ka pang pinakamataas sa bayan upang maibalik ang tiwala ng mamayan sa sino mang na mamumuno. Malabo yan, Mundo. Malabo yan. Wala eh. Tayo na, kurap din yung ano eh. Kaya nga kurapin eh. Ba? Yung tinuturo ni Totoy. Ha? May taga-ayos. Judge pa yung taga-ayos ni Atong ang gat mo, boy. Sindikato talaga ang nagpatakbo nitong Pilipinas eh. Nung umupo si Digong, sindikato. Oo, sindikato talaga. At hawak nila mula taas hanggang baba. Tangina. Bayad lahat sila. COA. Ano ba yun? OSG. Ombudsman. Puta. MBI. PMP. Armed Forces. Putang ina. Ginawang tauhan ni Digong lahat eh. MPA. Alright. Yung mga MPA, suko kayo, ginawang hitman. Kasama nila Mutabato. O, di ba? Mga rebel returnees ang tawag ni Mutabato. Yun ang kasama nila nung pumapatay sila ng mga pinapapatay ni Duterte sa Davao. Tangin na. Ay, bong-bong ka. Pag nakabalik yan, tapos. Jokiano, Karox, sana nga buong pamilya i-cremate para matahimik ang bansa, di ba? Kalat ni Baya, shout out. Diesel, shout out. Nagpapaawa lang yan, Sir Rox, totoo. Tsura ng puta. David Ali Mendoza, oh. Good evening po, Karox. Naghahabilin pa yan si Digonggong. Wag na siyang sunugin dahil matagal nang sinusunog ang kaluluwa niyan sa impyerno. David ulit, Karox, kapag namatay si Digong sa dahig, itaga niyo sa bato na ipaparada o ipuprosesyon niyan mga anak niya sa Kalakhang, Maynila para mapatalsik si BBM. Sana naman mag-isip-isip ang mga Pilipino sa mga ginawang kawalangyaan ng mga Duterte. Yun, diba? Eh siyempre, kung sa Maynila ipaparada yan, suportado ni Isko. Diba? Ang yan. Ay, buhay. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Di pa yan mamatay kasi nga, masamang damo, matagal mamatay. Diba, Sir Rox? Sinabi ba? Lalo pa yung demonyo at sagad sa kasamaan at diablong Digong na ito. Dapat nga doon na siya malagay sa kumukulong langis at doon siya ihulog. Diba? Glenda Deo, shout out. Ala, if ganyan, baka malapit na nga pag-alis niya. Ganyan karamihan na lapit na call up time na. Naawa din ako sa kanyang sinapit. If walang EJK, sana wala doon. Di ba?
Michelle Edwin, shout out Mike, my friend. Sabi ni Elizabeth, oh. At ito naman si Sarah, wow. Kunwari, ready daw siya, mabulgar ang secret account niya. Eh, bakit ayaw mong magka-trial? Halata naman dito na mabubuking kayo ng mga Duterte kung gaano karami ang dinambong ninyo. At nagbabayad ito sa mga senador na mag-acquit sa kanya. Totoo. 1 billion. Ano ba naman sa kanila 1 billion? Di naman pinaghirapan yun. Ba? Malamang na daang billion yan. At mas lalo na dito kay Cheese, Bato, Bongo, Robin, Marcoleta at itong si Mix na biglang umepal para mabigyan din ng party niyan. At syempre itong si Aimee, diba? Sarap ng buhay, putang ina. I-acquit mo lang yung nagnakaw para mapartihan ka ng ninakaw, di ba? Simple. Bahala na kayong tao kayo. Total di naman nyo kami pwedeng tanggalin yan ang desisyon namin inakwit di ba? Hanggang ano ngayon? 2028 pa man eleksyon. Pagdating ng 2028, di ba bayaran lang namin boto nyo? Ganun lang kasimple, di ba? 500, 1,000, kung 1 billion na ibinigay. Panalo pa kami, marami, di ba? Ganun lang. Wala silang wala silang pakialam sa sasapitin ng bansang Pilipinas ng mga mamayang Pilipino. Mas importante, nagkamal sila ng pera, bahala kayo sa buhay nyo. Yun yan Elizabeth Iscario. Tapos ito si Roquetang bakla, wow, nagsalita pa na kaya daw ayaw niyang umuwi dito kasi wala daw tayong hustisya. Bakit gusto niyong pauwiin dito si Digong para daw dito litisin at may umiiral naman daw tayong justice system? Ang gulo. Mga baliw nga yan Elizabeth Mga may tililing na lahat mga hype na yan. Wala na no. Elizabeth Iscario. Ay nako, ito si Bato, sinabi na niya si Cheese daw, uli ang iboboto lang Senate President. Yun na. Ay, kasi nga, ipagtatanggol ito si Sara. At sa lahat ang may sistema ng irambol ito para di umatuloy ang impeachment na ito ni Sara. Ganyan kagarapal ang mga senador ngayon. Walang kahihiyan at makakapal ang muka. Pag may kahihiyan ka, wala ka pira di ba? Pag makapal ang mukha mo, meron ka milyon-milyon, di ba? Bahala na si Batman. Sabi nga nito si Sara Duterte. Yan. Arnold pa si Diego. Si Rox, parang masaya pa si Sara. Huling habilin ng ama niya. Totoo. David Allen Mendoza sumagot Paano po hindi sasaya si Sara Jimpotpot? Mababawasan na yung gastusin nila sa dahig kapag namatay na ang ama nila. Di ba? Yun na. Erlinda Aquino, shout out. Diyos ko, kuya, nagpapaawa epek lang ang mga dutay sa mga tao. Ang dami nilang kaikikan. Totoo yan, Linda. Joel Molina, shout out. Ang dami niyang pinapatay, dapat yan. Yan ang kabayaran. Diba? Linda Aquino ulit Tama sinabi mo kuya tungkol sa plano ng mga dutay. Pag namatay si Digong nyo, ang layo naman ni Ninoy Aquino kay Digong nyo, kahit sa Coco walang wala si Digong nyo kay Ninoy. Anong akala ng mga dutay? Santo sila? Kapal naman ang mukha nila. Ikaw naman ang Linda. Narinig mo pa si Marcoleta? Baka yan daw ang magiging national hero. Papalit kay Rizal. Pag nanalong presidente si Sara Duterte. Tagita niyan. Si Marcoleta, may tama rin yata. Linda Aquino. Kuya, para naman nilusob na ang bansa natin ng mga demonyo. May dutay at may atong ang. Ano pa kaya ang susunod? Dasal, Linda, dasal. Chupista Bunaaw, shout out. Magandang gabi po, kuya, sa mga Warriors. Ang dami na namang drama nila. Yun nga. Erlinda Aquino ulit. Kuya, nakakapagtaka naman hanggang ngayon bakit hindi nadidisbar si Pusit na i-file sa kanya sa Supreme Court. Naman. Para ano pa nilagyan ni Digong ng mga tauhan niya sa Supreme Court? Marilo Pabianak, shout out Good night po tayo sa mga ka-warriors. Pati pagkamatay ginagamit nila pero baka wala ng effect. Wala nang effect yun para mapagbigyan sila ng interim release. Mahaba pa buhay ni Tatay Digong nila kasi inaalagaan naman siya sa loob na natural na pumayat ng 80 years old na siya. Yun lang, pabalik-balik sila sa dahig. Nakakaduda na yung kahit pa
pagsama-samahin, sahod nilang magkakapatid, kukulangin yun sa mga lawyers pa lang, daming amount na, ang daming amount na yun, hay, nako. Tila 6 years na di pa matatapos ang issue na ginagawa ng mga Duterte sa ating bansa. God bless as always. God bless, Marilo Castro. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Dolor Garcia, I'm Living Zone, shout out. Diyan sa Italy. Emanes Calonanaka, shout out. Sabi ni Tia Deli, o Sir Rox, namamaalam na pala, may huling habili na pala si Ingkong. Alam mo, Sir Rox, ito naman to. Wala naman ibang dahilan kung bakit ang mga anak ng ulupong ay panay ang biyahe dito, biyahe doon. Ano po? Siyempre pa, Sir Rox. Kailangan nilang siguro dawhin na lahat po ng mga lihim at tagong nakaw na kayamanan nakakamada po ng maayos sa tamang partihan at nailipat po ng maayos sa mga buhayang hagum. Hagum na naman, may hagum. Ano yung gutom? Gutom ba yan? Na hindi makakahalata ng taong bayan sa Rox. Yun lang po yun. Siyempre pa po, yung pinakasakim ang dapat may mas malaking parte. Di po yan papayag na yung kingdom di sa kanya mapupunta. Kaya kita mo naman po si Rox, nakatodong itipas siya sa pagkuwento ng mga huling habilin ni Satanisius the Great. Satanisius. Sa kanya pong pagpanaw, ang tatlong impactum demonium satanisium, waging-wagi sa tagumpay sa partiyan ng yaman na ninakaw nila at ginawang busabos ang taong bayan. Totoo. Para po sila magpasarap at buhay, sa pagsarap sa buhay sa Rox. Pero lahat po yan may katapusan at may katapat pong malupit na karma at parusa. Hindi po matutulog ang Diyos sa Rox. Wala pong silbi ang kapangyarihan po ng kanilang gabundok na salapi sa kapangyarihan at kalooban po ng Diyos sa Rox. Pinakamaganda po na kanilang gagawin isauli lahat ng kanilang ninakaw sa kaban ng bayan bago sila humingi ng tawad sa Diyos kung gusto po nilang yung kaluluwa po nila sa kanilang pagpanaw. Ay wala yun, piyadil. Di po talaga gala at malinaw ang Taal Lake. Isang malupit na shoutout sa ating Sister Grace. Peace be with you, sister. Ang tagal nga po rin. Pero malapit na yan Sana maging mabait ka na. Malapit nang di mauso ang pera. Lahat ng kayamanan mo, in the end, walang magiging silbi at walang kwenta. Mas importante kung si Lord ang nasa puso at buhay mo. Never ending happiness, lalo na pag di ka na nang aapi ng kapamilya mo. Totoo. Sana magbalik loob ka na kay Lord. Yung tunay na pagsisisi at pagpapakumbaba. God bless po, Sir Rox. Ingat po palagi. Ikaw din, ingat ka dyan, Tia Delica, Leopoldo Bergonio, shout out. Good afternoon, Karox. Pag namatayan, ang big issue ay kung dapat ilibing sa libingan ng mga bayani. Saan ka doon, Karox? Yes or no? Kailangan pa bang itanong yan, Leopoldo? Ang huling habili niya, pag namatay yung demonyo, ipag-cremate daw siya at tapos yung kanyang abo, itapon na lang sa dagat. Ganon. Matipid nga si Digong. Ayaw niya na ikakabaong siya at malaki kang gastos. Ayun. Rolando Resco, shout out. Malayo kong ihambing kay Ninoy, kay Dutae. Wizkid, shout out. Sherry J. Sir, sabi. Sana makulong na yung boslog AA nila na yan. Mamulat na sana kayo sa katotohanan, mga mapagpanggap na kampo ni Satanas. Huwag nang paniwalaan. God works in a mysterious way. Totoo yan, Shirley. Severino Cueva, shout out.
Kalat niyo. Good morning, Kasani. Batutayin mo ng batutayin ang mga tanga. Mga tanga na yan, Kasani. Hala, tira. God bless your family. God bless, Kalat ni. Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. Mary Libro, no? Good morning, Sir Rox. No skipping ad. Salamat, salamat. Rolando Edralin, shout out. Paawa effect lang yan, style DDS. Pero sa mga 99%, 0.9% mga Pilipino manigas sila. Florentino Bendulo, shout out. Di ka pa mamamatay pag dusahan mo muna ang mga kahayupan mo kahit ano ang mangyari, wala ka sa puso ko. Di ba? Florentino Bendulo ulit. Kahit di ka na umuwi, wala ka namang ginagawa. Totoo, Sara Dutae. Jan Dimango, my friend, shout out. Ay, thank you ulit, friend. Sobra ng panggulo nitong mga dutaing mga ito. At lahat na politikong walang paninindigan para sa bayan, kundi pangsarili na lang. Naubos na ang panahon, puro politika. Wala nang panahon para gugulin para sa bayan. Wala dyan. Ano mga hayop niya. Sakura River, shout out. Si Sara, mangangampanya for President 2028. Putang, kapal ng mukha, no? Gusto pa magpresidente, baliw. PJC po, fake news ba yan, Sir Rox? Parang publicity stunt naman. Publicity stunt naman yan para kaawaan. Bakit? Naawa ba sa mga tinegi nila? Di ba sana kung simpleng tegi lang, kaso karumalduman. Ito, kinachap-chap nila. Parang kagaya ng mga sabungero. Killing ni Sopli, binibigtin ng tie wire. Tangin ng mga hayop nito, mga demonyo. 3J show ulit to. Ay, sabi ko na nga, Sir Rox, di ba? Itong sabongero issue na ito. Pahaba ng pahaba ang listahan ng mga sangkot. Pati pala si Digong nyo sangkot din ba? Ay, sino pa ang madadagdag? Ewan. PJ show ulit to. Sir Rox, paano ba yan? Magpapahiring pa si Bato sa Senado para dito sa sabong issue na ito. Paki-explain mo na yung relo niyang Patek Philip. Kasama ba ang sarili niya sa imbestigahan niya? Charot. Wala yan. Tsaka yung mga ganyan, dapat din iniimbestigahan niya, tuloy na sa korte. Tangina, wala naman nangyayari sa investigasyon ninyo eh. Di ba, inimbestigahan nyo na yun noon? O, tapos hininto mo rin Bato. Diretso na sa korte, sampa. Nasa DOJ na eh. I-korte nyo na naman ibabalik nyo naman sa Senado. Tangina naman. Nasa DOJ na. Pag ibinalik yung Senado, nagpaitawag si Bato, o takatarang taduan na yan. Lokohan na ho yan. Yan sinasabi mo, 3J Shop ka. Pag yan inano na naman sa Senado, lokohan na yan. Wala mangyayari dyan. Iikot naman yan na parang Chubibo gaya ng dati. 3J Shop ulit to. Sir Rox, talagang ang kapal ng face ni Sara, no? Akalain mo nakaisip siya ng paraan para magiba ang prosecutor ng tatay niya, Digong niyo. Tatay Digong niya. Akalain mong nabudol nila si Alin alias Rene. At siya pala ang kumbaga ang ace na gagamitin nila Sara para tumistigo sa ICC. Wala yan. Talagang ang yaman ni Sara. Nawindang kasi si Sara sa malaman niyang nang malaman niyang gobyerno ni Marcos ang magbibigay ng pamasahe sa mga testigo ng prosecutor. Kaya nakaisip si Sara at presto si alias Rene ang susi. Wala papakulong na ni Isang Tibero siyang baliw na yan. 3J show ulit. Sa Rox, ang masasabi ko lang dito sa brilliant idea ni Sara, kahit pa anong brilliant yan, kahit pa maglubid sila ng kasinungalingan, kapag ang tadhana na ang gumalaw, gaano man ng dami ng pera mong pambayad sa mga fake witnesses, si Lord, hindi mo siya mapipigilan kapag siya na ang humatol. Totoo. Diba, Grace Chingsay? Visit ka. Ayaw ka pang bumigay, ha? Wilfredo Contreras, shout out. Pareho tayo na sa pantaha na maaaring mangyari kapag namatay si Digong sa ICC. Gagamitin nila yan para guluhin ang ating gobyerno. Totoo yan. Rox, tiyak yan. Sinabi ba, Wilfredo? Diba?
Bago magtapos mga friend, ito may presidente ng mga tanga, pagdating ng araw. Ganyan pagmumukha. Tanong. Message na lang po, ma'am. Kung meron kayong message sa taong bayan. Very hopeless. Hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell. This country will go nowhere. I'm telling you. Walang papupuntahan itong bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member ako. Wala silang ginagawa. Sa totoo lang. Yun. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Nakaisang oras din tayo. Yun Yung ayaw, pinoproteksyonan ng itong mga senador na ayaw nilang ma-convict. Yan, tsura. Baliw. Di ba? Magandang hapon, magandang gabi, mga friend. Hanggang bukas ulit. Like naman, mga friend. Sana nagustuhan niyo yung mga topic natin ngayon. Marami-rami rin, di ba? Good night. God bless. Dasal.